Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal at kawani ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, ng Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang Salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Monday, June 9, 2025 at ginugunita po natin ang kapistahan ni Maria, Ina ng Simbahan. At sa Ebanghelyo ngayong araw, tayo ay dinala sa paanan ng krus. Isa ito sa pinakamasakit at tahimik na sandali sa kasaysayan. Si Jesus ay nakabayubay sa krus at naroon ang kanyang ina, si Maria. Tahimik, sugatan ang puso, ngunit nananatili. Hindi siya tumakbo, hindi siya nagrereklamo. Nanindigan siya kasama ng anak niya. At sa gitna ng paghihirap, sinabi ni Jesus, "Babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina." Sa sandaling iyon, si Maria ay naging ina nating lahat. Ang ina ng simbahan. Ano naman ang kahulugan nito para sa ating mga sundalo at ating pamilya? Sa gitna ng giyera, lumbay, stress o problema, maraming sundalo at pamilya ang tahimik na lumalaban. Minsan, hindi alam ng iba. Ang bigat na pasan mo sa puso. Ngunit ang paalala ng Ebanghelyo sa araw na ito, hindi ka nag-iisa. Gaya ng pananatili niya sa paanan ng krus, si Maria ay nananatili rin sa tabi mo. Kasama siya sa mga pagluha mo, sa panalangin mo, sa mga panahong tila gusto mong sumuko. Ang kanyang halimbawa ay paalala sa atin. Ang tibay ng isip, mental resilience, ay lumalakas kapag inialay natin sa Diyos ang ating pinagdaraanan kasama si Maria. Ang tibay ng konsensya, moral resilience, ay lumalalim kapag tayo'y naninindigan para sa tama kahit masakit. Ang tibay ng pananampalataya, spiritual resilience, ay tumitibay kapag alam nating may inang laging nananalangin para sa atin. Kaya kung ikaw man ay pagod, nalilito o nasasaktan, lumapit kay Maria. Manatili sa paanan ng krus. Hindi mo kailangang magpanggap na matibay dahil nariyan ang inang handang dumamay. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo, Inang Maria, nananatili kang matatag sa paanan ng krus. Manatili ka rin sa amin ngayon. Aliwin mo ang aming isipan, palakasin mo ang aming loob. Bantayan mo ang aming mga sundalo, gabayan mo ang aming pamilya, at dalhin mo kami palapit sa iyong anak. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.